Sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Pero paano kung ang katotohanan ay ang mismong bagay na wawasak sa buong mundo mo? Mga ka-summer, nakita niyong nangyari. Isang gabing puno ng alak, isang trap na inilatag ni Violet at ang dalawang pusong parehong naligaw sa dilim. Si Santiago, biktima ng isang laro. Si Jessa, biktima ng isang karumal-dumal na panliling lang. Ngayon nakatayo sila sa gitna ng isang iskandalong hindi lang pangalan nila ang nakataya, kundi ang kanilang kinabukasan. Ang tanong na bumabagabag sa ating lahat, hanggang kailan magtatago si Jessa sa likod ng kanyang mga luha? At si Santiago, paano niya ipaglalaban ang nararamdaman niya para sa kanyang assistant kung ang buong mundo ay pilit silang pinaghihiwalay ng isang kasinungalingan? Ngayong araw, harapin natin ang masakit na realidad. Ang mga lihim ay unti-unti nang nabubunyag at ang bawat desisyon nila ay may kaakibat na kapalit. Mananatili ba silang matatag o tuyuluyan na silang lalamunin ng masamang balak ni Violet? Humanda na kayo dahil ang usapang ito ang magtatakda ng lahat. Ako si Miss Maria at simulan na natin. Maagang nagising si Jessa, halos hindi nakatulog ng maayos. Nakahiga pa rin si Santiago sa tabi niya, mahimbing at gwapong-gwapo ito at parang napakaamo ng mukha. Paano niya matatakpan ng kiss marks? Napasa po siya sa laeg ng maalala ang iniwang marka kagabi. Nagmamadali siyang bumangon at pumasok sa banyo, nakatingin sa salamin. Oh my gosh, halos manlumos siya sa nakita. Hindi lang isa kundi 3 pula na malinaw sa balat niya. Paglabas niya ng banyo ay gising na si Santiago. Nakasandal sa headboard, hawak ang cellphone. Napansin nito na nagtakip siya ng scarf kahit hindi pa nakaligo. Trying to hide it? Nakangising tanong nito. Siyempre po, balik na sagot ni Jessa. Santiago, paano ko papasok na opisina ng ganito? Lumapit to, hinaplos ang leg niya at ngumisi. You look beautiful. Let me see. Santiago, halos mapasigaw siya. Hindi to biro. Pag-uusapan na naman ako ng buong office. Lalong uugong ang balita. Tapos ang dami mo pang bagong gamit na ibinigay. Ngumisi lang ito at bumangon upang lumabas na. Then, let them talk. Hindi na siya nakapagsalita. Habang nagbibihis siya, naghanap siya ng paraan kung paano matatakpan ang mga marka. Foundation, concealer, scarf, kahit na ano. Sa huli pinili niya magsuot ng scarf kahit na medyo mainit. Sa biyahe papuntang opisina, ramdam niyang matalim na titig ni Santiago habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. You're covering it too much. Komento nito. Hindi ko kayang makita ang pinagkipistahan ng lahat ang leeg ko. Tumawa lang to, napatingin siya sa lalaki at bago pa ito makapagsalita, mabilis siyang lumapit. Anong? Hindi na nito natapos ang sasabihin nang hawakan niyang kwelyo ng polo nito. Hinila ito pababa't kinagat niya ang leeg nito. Jessa! Nagulat pero natawa si Santiago. Para quits tayo. Sabi niya sa kanya sinipsip ang balat nito hanggang makita niyang namumula na. Oh, you're brave now ha? Nakangising itong sabi tinignan ng pulang marka sa salamin. You just marked me. Bigla na lang siyang binuhat ni Santiago at inihiga sa kama. Tumatawa na parang bata. You're going to pay for that. Run! Naghabulan pa sila sa buong kwarto. Tumakbo siya papunta sa kabilang side ng kama pero mabilis siyang nasukol ni Santiago. Nahuli siya nito at binuhat ulit na parang wala siyang kalaban-laban. Santiago, bitawan mo ko! Humahagikik siya habang sinusubukan itong i-push palayo. No way, I like this. Fiesta and mine. Natapos silang pareho na hinihingal, parehong may ngiti sa labi, nahiga silang magkatabi sa kama at parehong pawisan. Nakaganti din ako sa wakas, bulong niya. Talaga ba? Sagot nito sabay mabilis na halik sa labi niya. Muli na naman siyang nalunod sa matamis na halik. Pagbukas pa ng elevator, napatingin kaagad ang lahat kay Jessa. Nakapolo dress siya at may suot na manipis na scarf na bahagyang nakatali sa leeg. Bagay na bagay sa kanya at kitang-kitang glow niya. Parang mas gumanda at mas blooming. Wow girl, fashion ka ngayon ah! Bulong ni Roda nang makalapit. Pero bakit naka-scarf ka? Mainit kaya? Ah, fashion statement lang. Mabilis na palusot ni Jessa habang mahigpit ang kapit sa folder na dala.
Maya-maya dumating si Santiago. Nakaitim itong turtleneck at tailored pants. Mukhang modelong pang magazine. Lalong humabang tingin ng lahat sa kanilang dalawa. Wow! Pabulong na sabi ng isa sa mga staff. Bagay silang tignan. Parang couple sa drama series. Oo nga, pero teka. Kinditan pa ng isa. Bakit parang parehong tinatakpan ng leeg? Nalaki ang mata niya at halos mabilaukan sa tubig na iniinom ng marinig yon. Pumikit na lang siya at mabilis na naglakad papasok ng department. Pagdating ng tanghali, hindi pa rin siya tinantanan ni Rhoda. Jessa, aminin mo na. May tinatago ka ano? Wala nga. Pagtatanggi niya pero ramdam niyang namumulang pisngi niya. Hindi pa sila nakakaabot sa pantry nang makita nila si Santiago na palabas ng opisina nito. Sandali sila nagtama ng tingin at bahagyang humisi si Santiago bago naglakad palayo. Girl, confirm! Bulalas ni Rhoda. Halos mapatalon. Ha? Halos pasigaw niyang tugon. Mukhang alam ko na kung bakit ka naka-scarf. Aminin! Rhoda! Mabilis na awat ni Jessa pero hindi mapigilang mapangiti. Sa kabilang banda, hindi rin nakaligtas si Santiago sa mga tsismosa. Sir, bagay pala sa inyong turtleneck. Biro ng isa. Bagay ba? Tanong nito, bahagyang nakangiti. Bagay na bagay, pero sir parang may tinatakpan kayo ah. Mabilis na nawalang empleyado ng tignan ng matalim ng CEO. Umiling lang at nagpatuloy sa paglalakad pero may bakas ng pilyong ngiti sa labi nito. Nag-aayos na siya ng gamit nang mapansin niya. Dumating si Violet. Diretso to sa opisina ni Santiago na parang sariling teritoryo ang lugar. Hindi siya nakagalaw at parang may mabigat na batong bumagsak sa dibdib niya. Ilang minuto lang ang lumipas nang bumukas ang pinto at lumabas si Santiago kasama si Violet. Napatayo siya ng pusa. Ina-expect na tatawagin siya nito gaya na palagi nilang routine kapag sabay silang uuwi. Let's go, sabi ni Violet kay Santiago. Hinahawakan pang braso nito. Tinignan siya ni Santiago. Saglit na nagtagpong kanilang mga mata. Umaasa siyang maririnig ang pamilyar na, halika na, sabay na tayo. Pero ang lumabas sa bibig nito ay ibang-iba. Mauna ka na umuwi, Jessa. Malamig at diretso ang tono. Parang may matalim na bagay na sumaksak sa puso niya. Hindi siya kumibo, pero ramdam niyang paninikip ng dibdib. Pinilit niyang ngumiti. Saan po kayo pupunta? Tanong niya, umaasang makakarinig ng kahit na anong paliwanag. Ngunit hindi na siya sinagot ni Santiago. Dahil hinila na ito ni Violet palabas. Lalaki ang mata niya na natiling nakatayo sa pwesto hanggang sa mawala sa paningin ng dalawa. Para siyang naiwan sa ere, hindi makagalaw. Jessa, uuwi ka na ba? Tanong ni Rhoda nang napadaan. Oo, mahina niyang tugon. Okay ka lang ba? Ngumiti siya kahit nangingilid ang luha. Oo naman. Mauna na ako. Pagdating sa elevator ay mas lalo niyang naramdaman ng bigat sa dibdib. Bakit ganitong pakiramdam? Wala naman siyang karapatang magselos. Pero bakit parang ang sakit-sakit? Pagdating ni Jessa sa bahay, pakiramdam niya mabigat ang buong katawan niya. Tahimik ang paligid, pero ang utak niya parang gulong-gulo. Hindi niya maiwasang panayan tingin sa cellphone. Baka nasa meeting lang talaga sila. Baka busy. Baka... Paulit-ulit niyang sinasabi sa isip pero hindi niya mapawi ang kaba. 10:00 na ng gabi, hindi pa rin nagre-reply si Santiago. Pumunta siya sa kusina, uminom ng tubig at bumalik sa kwarto. Binuksan ang cellphone, walang kahit na anong notification. 11:00 na, hindi niya matiis. Nag-type siya ng message kung anong oras to uuwi. Pinindot niyang send at tinintay. Wala pa ring reply. Nagsimulang manginig ang kamay niya. Baka kung ano nang nangyari sa kanila ni Violet. Baka... Hindi niya naituloy ang iniisip. Ayaw niyang saktan ng sarili sa mga imahinasyon. Naglakad-lakad siya sa loob ng kwarto. Paulit na chinecheck ang phone. May kung anong kirot sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Bandang 11:30 p.m. Umupo siya sa gilid ng kama. Halos maiyak na. Bakit ba ako ganito? Hindi ko naman siya boyfriend. Pero bakit parang ang sakit? Naiinis na sabi niya sa sarili. Pagkahiga niya, mahigpit niyang niyakap ang una na tinitigan ng cellphone na para bang ito ang makakapagbigay ng sagot. Nasaan ka na ba, Santiago? Halos makatulog na siya nang biglang mag-ring ang ringtone ng cellphone. Napabalikwas siya ng bangon at mabilis na sinagot ang tawag. Santiago? Hingal niya. Jessa, lasing ang boses nito. May naririnig siyang may ingay na tugtugan at halakakan sa background. Nandito ako sa Royal Bar. Tara dito.
Bulong nito bago tuluyang naputol ang tawag. Napatayo siya kaagad. Royal Bar? Isa yun sa pinakamamahaling bar sa syudad. Kinabahan siya at mabilisan nagpalit ang damit. Habang inaayos ang sarili, nanginginig ang kamay niya. Anong ginagawa nito doon? Bakit ito tumawag? Lasing na lasing pa, baka may masamang mangyari. Paglabas niya ng bahay kagad siyang pumara ng taxi. Kuya, Royal Bar po, pakibilisan po. Halos pasigaw na sabi niya. Sa biyahe, ramdam niyang mabilis sa pagtibok ng puso niya. Tinitigan niyang cellphone, baka sakaling muling tumawag si Santiago. Pero wala. Habang papalapit sila sa bar, lalo siyang kinakabahan. Paano kung kasama si Violet? Paano kung hindi niya tinapos ang iniisip? Bahala na. Ang mahalaga, makita niyang ligtas si Santiago. Humigpit ang hawak niya sa strap ng bag nang makapasok siya sa loob ng bar. Malakas ang tugtugan. Kumikislap ang mga ilaw at amoy alak ang paligid. Pinagtanong niya si Santiago. Tinuro ng isang waiter ang direksyon ng VIP area. Pagpasok niya doon parang sasabog ang dibdib niya. Nakita niya kaagad si Santiago. Nakasandal sa sofa, nakabukas ang 2 botones ng polo. Halatang lasing. Katabi nito si Violet na nakatawa at may 2 pang babae na halatang malapit kay Santiago. Jessa! Sigaw ni Santiago nang makita siya. Tila nagliwanag ang mukha nito tagad na tumayo. Bahagyang napayuko pa na medyo matumba pero kaagad na nakabawi. Bago pa siya makapagsalita, hinatak siya nito papalapit at mariing niyakap. Napatigil ang lahat ng tao sa mesa. Nalalaki ang mga mata ni Violet at halatang hindi nagustuhan ng eksenang yun. Boss, umuwi na po kayo. Lasing ka na. Mahina niya sabi pero hindi siya pinansin ni Santiago. Sinabi ko sa kanila na darating ka. Halos pasigaw na sabi nito. Amoy na amoy niyang alak sa hininga nito. Kita niyo, she came for me. She's the most reliable assistant ever. Nagsalita si Violet. Santiago, you're drunk. Dahil ako nagyaya sa'yo, I take you home. Anitong kumapit sa braso ng lalaki. Inalis ni Santiago ang kamay ng babae. Hinila siya sa tabi nito at pinaupo sa kandungan niya sa harap ng lahat. Ramdam niyang init ng mga titig ng mga tao pero hindi na siya makakilos. Jessa's here. I'm going home with her. Seryosong bulong nito sa tenga niya. Halos nagdulot ng panginginig sa buong katawan niya. Here, Jessa. Loosen up. Nakangiwi si Violet pero inabot ang isang baso ng cocktail sa kanya. Sandaling natigilan si Jessa. Alam niyang hindi siya sanay uminom pero hindi din niya gustong ipakitang natatakot siya. Pinilit niyang ngumiti at tinanggap ang baso. Thanks. Ani ang napipilitan. Mabilis niyang ininom ang laman ng baso. Binigyan siya ulit ni Violet. Malakas ang tama ng alak. Ramdam niyang umiikot ang paligid makalipas ang ilang basong naubos niya. Napansin niyang abala si Violet sa paghahalo ng panibagong inumin at halos mabura ang ngiti sa labi niya nang makita tong minilagay na puting pulbo sa baso na para kay Santiago. Santi, this one is for you. Malambing ang boses ni Violet. Sa isang iglap, inagaw niyang baso at ininom yun bago pa makuha ni Santiago. Mahapdi sa lalamunan ng lasa tila mas malakas pa sa naunang alak. What the hell, Jessa? Gulat na sigaw ni Santiago ngunit hindi na siya nakasagot. Nahilo na siya at muntik nang mabitawan ng baso. Kung pampatulog man ang nilagay ni Violet, siya na lang ang matutulog, hindi si Santiago. Mabilis na inagaw ni Santiago na titirang kalahati ng inumin at inubos. Huwag kang magpakalasing. Punta lang ako sa banyo. Uwi na tayo. Anito saka tumayo. Inabutan na naman siya ni Violet ng alak. Last na to. Nahihilo na ako. Aniya. Okay, pupunta lang kami ng restroom. Let's go girls. Yaya nito sa mga kasama. Halos 30 minutes na hindi pa bumabalik si Santiago. Kaya nagdesisyon na siyang sundan ito. Nagtanong siya sa waiter kung saan makitang lalaki. Pinakita niyang picture ng amo. Tumango naman ito at may tinurong daan. Kinakabahan siya habang naglalakad papunta sa direksyong tinuro ng waiter. Malakas ang tibok ng dibdib niya at parang may masamang mangyayari. Santiago, mahinang tawag niya. Wala siyang naririnig kundi ang tugtog mula sa bar na unti-unting humihina habang papalapit siya sa hallway. Madaming rooms na parang hotel. Bigla na lang may malakas na kamay na humila sa kanya mula sa gilid. Napasigaw siya ng mahinat na pasandal sa pader. Tinakpan ng hindi kilalang lalaking kanyang bibig. Umiikot ang paningin ni Jessa. Hinila siya ng isang estranghero sa isang kwarto. Para bang biglang uminit ang buong katawan niya at bumigat ang bawat takbang. Ano bang hinalo ni Violet sa alak? Para siyang natutuliro. Bitawan mo ko. Halos bulong ng boses niya at walang lakas. Tinulak siya ng lalaki papasok sa madilim na silid at sinara ang pinto. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso niya.
Ang liwanag sa labas ay nawala. Tanging anino na lamang ng estrangherong nakikita niya. Lumapit to sa kanya at kahit na gusto niyang umatras, hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Para siyang nakapako. Yung mukong lalaki tinalikan siya sa labi. Hindi niya na alam kung saan galing ang lakas ng loob niya pero tinangka niyang itulak ang lalaki. Ngunit mahina lang pagtulak niya. Ramdam niyang bigat ang kanyang talukap at parang gusto niya nang pumikit. You're so sweet, huh? Anito habang patuloy siyang sinisibasib ng halik. Pamilyar ang halik, pati ng haplos. Tuluyan na siyang nawala sa sarili at napakapit sa leeg nito. Nag-aapoy ng kanyang pakiramdam. Nang maghiwalay ang kanilang labi ay pilit niya itong inaninag sa dilim. Kaso hindi niya makita ang muka. Muli siyang kinabig upang halikan. Naramdaman niyang palad ng lalaki sa kanyang likuran. I'm sorry. I need you now. Dahan-dahan lang. Halos hindi lumabas sa bibig. Pawang impit na ungulang namumutawi sa labi nilang dalawa habang magkasugpong ang kanilang mga katawan. Dala ng pagod, alak at gamot sa inumin na wala na siya ng malay. Mabigat ang ulo ni Santiago nang dahan-dahan niyang imulat ang mga mata para may humapdi sa sentido niya. Epekto marahil ng alak kagabi. Napahilot siya sa sentido at naramdaman niyang isang braso na nakayakap sa kanya. Napakunot ang noon niya. Ano to? Paglingon niya, muntik na siyang mahulog sa kama. Violet! Halos hindi makapaniwalang bulong niya. Nakatabi ito sa kama, nakayakap sa kanya. Na parang sila ay magkasintahan. Napabangon siya bigla't kagad na nila yung braso nito mula sa kanya. Good morning, Santi! Gitingiti si Violet habang dahan-dahan na bumangon. I enjoyed last night. Parang kumulong dugo niya. Anong ginagawa mo dito? Halos pasigaw niyang tanong. Relax, mahina ang sagot nito. Sobrang lasing ka kagabi. Ako na nagkasikaso sa'yo at may nangyari sa atin. Look, this is my first time. Pinakita nitong pulang mantsa sa kama. Agad na bumangon si Santiago at mabilis na sinutang polong nakakalat sa gilid ng kama. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hinanap ng telepono pero wala sa kama. Bakit parang ang labo ng alaala niya kagabi? Biglang bumukas ang pinto at nasilaw si Santiago sa sunod-sunod na flash ng kamera. Santiago Aquino, is she your fiancé? Is this the announcement of Aquino Tolentino Union? Dumagsa ang media at photographer na tila may nag-tip sa kanila nang kinaroroonan niya. Halos malaki ang mga mata ni Santiago nang maramdaman ng mga flash ng kamera at marinig ang mga tanong. Yumakap ng mahigpit sa kanya si Violet na tila ba nasisikwan pa sa nangyari. Get out! Signal niya sa mga intruder. Security! Agad na dumating ang mga tauhan at pinaalis ang media pero huli na nakuna na siya ng litrato. Siya at si Violet magkasama sa isang kwarto. Galit na galit si Santiago. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Jessa. Pick up the damn phone. Mariin ang kanyang boses habang paulit-ulit na nagriring ang tawag. Walang sumasagot. Nagising si Jessa sa malamig na pakiramdam ng kumot sa kanyang balat. Mabigat ang ulo niya at parang tinutusok ang sentido. Napasingap siya na mapansin ng lalaking natutulog sa tabi niya. Mataba, may edad na at may malakas na hilik. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Sinipat niyang sarili. May damit naman siya pero halos wala siyang maalala. Ramdam niyang pananakit ng ibabang bahagi ng katawan. Hindi. Imposible. Bulong niya. Nanginginig ang katawan. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Pilit niyang inaalalang nangyari kagabi. Nagbalik ang mga putol-putol at malabong mga alaala. Ang halik. Ang init sa katawan. Ang bigat ng katawan ng lalaking kasama niya. Pero malinaw sa kanyang isip, hindi ito katabi niya. Ang lalaking kasama niya kagabi. Tulala siyang lumabas ng kwarto, halos madapa sa pagmamadali. Ang hallway ng bar ay tila walang katapusan at bawat hakbang ay parang kumakabog ang dibdib niya. Pagkalabas niya ng establishmento, malamig sa simoy ng hangin ang tumama sa kanya. Parang doon niya lang tuluyang naunawaan ang nangyari. Isa lang ang malinaw sa kanya. Naiwala niya ang iniingatang puri sa isang gabi ng kahinaan at katangahan. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, niyakap ang tuhod at humaguluhol. Hindi niya alam kung paano haharapin si Santiago o kahit na sino man. Nakahilata si Violet sa malambot na sofa. Hawak ang wine glass, nakangisi habang kausap si Alona. Sigurado ka ba na walang nakakita sa inyo ni Tessa? Ayoko masirang mga plano ko. Relax girl, naalala mo, kami pa ni Tessa ang bumuhat kay Jessa palabas ng VIP room. Halos himatay na nga kami sa bigat niya kagabi. Buti na lang tulog na tulog si Santiago. Kaya nga ako humiga sa tabi niya.
Na makita niya ako pagising, akala niya akong kasama niya buong gabi. Saktong pagdating din ng binayaran ko mga reporters. Kalat ng balitang may relasyon kami ni Santiago. Mapipilitan siyang pakasalan ako. Anitong tumawang parang baliw. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may edad. May hawak na brown envelope. Si Mang Celso, ang lalaking katabi ni Jessa kagabi. Miss Violet, ito ng mga larawan. Pero sana naman dagdagan mong usapan natin. Medyo risky yung ginawa ko kagabi. Saka uwi ako sa probinsya para magtago. Inabot itong envelope kay Violet. Binuklat niya ito at ngumiti nang makita ang mga litrato ni Jessa na wala sa wisyo. Natutulog sa tabi ni Mang Celso. Magaling. Ipapadala ko sa iyong natitirang bayad. Basta siguraduhin mong wala ng ibang kopyang mga to. Walang pwedeng makasira sa plano ko kay Santiago. Umupo si Alona sa tabi niya at ngumisi. Girl, paanong CCTV footage? Baka may pa-imbestiga. May binayaran na ako para malinis ang ebidensya. May pagkabobo sa part na matandang matabang kinuha kong kunwaring nakasiping ni Jessa. Napakalayo sa katawan ni Santi. Gaga, nagmamadali na. Yun yung matandang janitor yung nandun. Juicy pa ba ako? So, anong next move? Next move? Simple lang. Sisiguraduhin kong iisipin ni Santiago na ako lang ang babaeng nakasiping niya. At kapag nanggulo ang Jessa na yan, iba-blackmail ko gamit ang pictures na kasamang lalaki para layuan si Santi. Wala nang makakapigil sa kasal naming dalawa. Basta bridesmaid ako saka yung pinangako mong trip to Europe. Grabe ang pagod ko kagabi. Pati aphrodisiac, ang hirap mabili niyan. Oo na, kaso kung hindi ka syunga at sa ibang room mo ako nadala, di sana may nangyari talaga sa amin ni Santi. Hintay ako ng hintay sa wala. At least nagawa ng paraan. Bumawi ka na lang sa honeymoon ninyo. Nagtagpong mga mata na magkakaibigan at nagtawanan. Habang sa kabilang banda, clueless pa rin si Santiago sa buong setup na si Jessa naman ay patuloy na dinudurog ng guilt at takot. Tahimik ang buong Aquino Group nang pumasok si Santiago. Nakahanda na si Gilbert na naghihintay sa office, hawak ang tablet at kita pang headline sa screen. Santiago Aquino at Violet Tolentino magkasama sa isang kwarto matapos ang isang wild night. Malalim ang buntong hininga ng matanda. Ito bang klase ng iskandalo na gusto mong ilagay sa pangalan ng pamilya natin? Umiling siya, mahigpit ang kamao. Wala namang nangyari kagabi, Dad. Lasing lang ako. Hindi ko nga maalala kung paano ko nakarating sa kwarto. Santiago, maliwanag ang nasa larawan. Magkasama kayo sa kama. Magkahawak pa ng kamay sa ibang kuha. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ito ng tamang panahon. Panagutan mo si Violet. Baka magalit si Don Julio. Napatayo siya, tuminit ang ulo. Panagutan? Dad, hindi ko gusto si Violet. Anak, mag-isip kang mabuti. Ang imahe ng Aquino Group ang nakataya dito. Malaking investor ang pamilyang Tolentino at matagal mo ng business partner. Hindi pwedeng masirang relasyon natin sa kanila dahil sa kapritsyo mo. Nakausap ko na si Don Julio. Mas mabuti pang ituloy ng engagement ninyo ni Violet. Nanigas ang panga niya, ramdam ang galit na pilit niyang pinipigil. Kung kasal ang solusyon mo sa bawat issue, Dad, that is your problem. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. At sinong gusto mong pakasalan? Ang assistant mo? Dad, makakaalis na kayo. Huwag niyo akong pakialaman. Tumalikod siya at hindi na kumibo. Sa likod ng kanyang galit, nag-aalala siya kay Jessa. Paano niya maipapaliwanag dito ang kumakalat na larawan? At paano kung isipin nito na totoo ang lahat? Hindi to sumasagot sa tawag niya. Hindi din to umuwi kagabi. Ramdam ni Jess sa mga mata ng lahat habang papunta siya sa opisina ni Santiago. Nanginginig ang mga kamay niya. Kanina pa siya nakatulala sa desk. Iniisip kung paano sasabihin dito nangyari kagabi, kung paano na walang iniingatan niyang puri sa isang gabing puno ng kalasingan at katangahan. Pagkapasok niya, marahang nagsara ng pinto si Santiago. Malungkot ang mga mata nito at halatang puyat at pagod. Sit down, Jessa. Umupo siya, pilit pinipigilan ang panginginig ng tuhod. Hindi niya maharap si Santiago. Nakita mo na bang balita? Kumunot ang noon niya. Anong balita? Malalim ang buntong hininga ni Santiago. Hindi mo pa ba nakikitang kumakalat na photos namin ni Violet sa isang kwarto? Gusto kong malaman mo na wala akong matandaang masyado kagabi. I swear, wala akong planong magpakasal kay Violet. Napasinghap siya, parang sumikip lalong dibdib niya. Ngayon lang niya nalaman dahil naging abala siya sa sariling problema. Dumukwang si Santiago. Seryoso. I was drugged, Jessa. Wala akong maalala. Please, maniwala ka. Ang huling naalala ko, sinundo mo ko, tapos wala na akong matandaan.
Actually, akala ko ikaw ang babaeng kasama ko kagabi. Kaso pagising ko si Violet. Kumirot ang puso niya. Gusto niyang magsalita, sabihin na siya man ay tinatagong sikreto. Gusto niyang umamin na may nangyari sa kanya kagabi pero hindi niya alam kung paano. Santiago, ani ang nangingilid ng luha. Umupo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Hey, look at me. Dahan-dahan siyang tumingin dito. I don't care about the photos, Jessa. Ang iniisip ko ngayon, ikaw. Tuloy ang kasunduan natin. Napaluha na siya. Hindi niya na alam kung saan siya magsisimulang magtapat. Jessa, don't let this bother you. Your engagement issue, wala yun. Hindi ako papayag na diktahan ng kahit na sinong personal kong buhay. Hindi siya makasagot, pinili niyang itago na munang totoong dahilan ng bigat sa dibdib niya. Natatakot siyang hindi ito maniwala, mas lalong kumulong galit ito kapag nalaman ang nangyari sa kanya kagabi. Kaya tahimik lang siyang tumango. Marami itong nilagay ang kamay sa balikat niya. Listen to me. Our relationship stays the same. Whatever you saw in the news, whatever people are saying, wala yun. Sa akin ka maniwala. Napalunok siya. Hindi niya na napigilan ang matagal niya ng tanong. Santiago, ano ba talagang relasyon natin? Halos pabulong niyang sabi. Grabe, nakakadurog. Isang pagkakamali, isang gabing nilunod sa alak at kasinungalingan at ngayon, dalawang buhay ang nakasalang sa bingit ng pagkawasak. Ang nakita natin ngayon ay ang pinakamasakit na mukha ng pag-ibig na nakatago sa likod ng mga lihim. Si Santiago na pilit kumakapit sa katotohanan at si Jessa na nilalamon ng guilt at sakit dahil sa mga nangyari sa gabing yon. Ang bawat luhang pumata kay Jessa ay sumasalamin sa bawat pangarap na tila unti-unting naglalaho. At si Violet, ang kanyang kasamaan ay tila walang hangganan, handang manira ng buhay para lang makuhang gusto niya. Mga ka-summer, hetong aral para sa atin ngayon. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Gaano man to kalalim na baunin. Sa gitna ng mga maling akala at manipulasyon, ang pagiging tapat, gaano man ito kasakit, ang tanging paraan para hindi tayo tuluyang mawala sa ating sarili. Minsan sa takot nating masaktan, ang iba o masaktan tayo. Pinipili nating manahimik pero ang katahimikang yon ang siya ring nagkukulong sa atin sa isang hawla. Ngunit ang tanong, hanggang kailan kaya itatago ni Jess ang kanyang sekreto? At kung malaman man ni Santiago ang totoo, kaya ba nilang lampasan ang lahat? O ito na ang tuluyang katapusan ng kanilang nararamdaman? Huwag kayong bibitiw dahil ang susunod na kabanata ay punong-puno ng tensyon at revelasyon na siguradong ikakagulat ninyong lahat. Ako si Miss Maria. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated. Hanggang sa muli!